Sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi na lang laban ng tao laban sa tao. Hindi na ito tungkol sa baril, tangke o eroplano. Ngayon, mas tahimik ngunit mas mapanganib ang laban, isang digmaan na pinapatakbo ng teknolohiya kung saan ang desisyon ay minsang ginagawa ng makina. Isipin mo ang isang battlefield na walang sundalo sa lupa pero may mga mata sa langit, mga drone na lumilipad, nagmamasid at minsan ay umaatake. Ito ang modern warfare, isang kombinasyon ng human strategy at artificial intelligence. Sa nakalipas na dekada, mabilis ang pag-unlad ng military technology. Ayon sa mga ulat, maraming bansa ang nag-i-invest sa AI, unmanned vehicles at cyber systems. Hindi na sapat ang lakas, kailangan na rin ng talino ng software. Isa sa pinakakilalang teknolohiya ay ang drone. Ito ay eroplano na walang piloto sa loob. Kontrolado ito mula sa malayo o kayang gumalaw ng mag-isa, depende sa system na ginagamit. Noong una, ginagamit ang drones para sa surveillance. Nagbibigay sila ng real-time video sa command centers, kaya nakikita ang galaw ng kalaban nang hindi nalalagay sa panganib ang sundalo. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbago ang papel nila. Hindi na lang sila tagamasid. Kaya na rin nilang magdala ng armas at magsagawa ng airstrikes. Sa ilang conflicts, malaki ang papel ng drones sa operasyon. Nakakapagbigay sila ng precision strikes, mas target ang pag-atake kumpara sa tradisyonal na bombing. Ngunit hindi ito perpekto. May mga pagkakataon na nagkakamali. Ayon sa ilang eksperto, ang pagdepende sa data at remote control ay maaaring magdulot ng maling pagkilala sa target. Bukod sa drones, mahalaga rin ang artificial intelligence. Ito ang kakayahan ng makina na mag-analyze at magdesisyon base sa data. Halimbawa, kayang suriin ng AI ang satellite images at communication signal sa loob ng ilang segundo. Trabahong dati ay inaabot ng oras o araw. Dahil dito, mas mabilis ang desisyon sa battlefield. At ang bilis na ito ay maaaring magbago ng resulta ng laban. Mayroon ding autonomous weapons, mga sistemang kayang pumili at umatake ng target nang walang direktang kontrol ng tao. Dito pumapasok ang tanong, hanggang saan dapat pahintulutan ng AI sa digmaan? Sino ang mananagot kapag nagkamali ang makina? Ito ay isang kontrobersyal na issue. Maraming bansa at organisasyon ang nananawagan ng regulasyon sa paggamit ng ganitong teknolohiya. Bukod sa physical battlefield, may cyber warfare din. Dito, ang sandata ay computer at internet at ang target ay mga sistema, hindi tao. Sa cyber warfare, maaaring atakihin ang power grids, communication networks o financial systems ng isang bansa. Isang simpleng breach ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan. Maraming bansa ang may dedicated cyber units. Layunin nilang protektahan ang sariling system at magkaroon ng kakayahang umatake kung kinakailangan. Ang AI ay ginagamit din sa cyber defense. Nakakatulong ito para matukoy ang kahina-hinalang galaw sa network sa mas mabilis na paraan. Ngunit maaari rin itong gamitin ng kalaban. May mga ulat na ginagamit ang AI para gumawa ng mas advanced na hacking tools. Isa pang aspeto ay ang information warfare. Sa panahon ng social media, ang impormasyon ay nagiging sandata. Ang maling balita o propaganda ay maaaring makaapekto sa isip ng publiko at magdulot ng kalituhan. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ang AI para gumawa ng deepfakes, mga video o audio na mukhang totoo pero hindi. Sa ganitong paraan, ang digmaan ay hindi lang nangyayari sa battlefield kundi pati sa online space. Bukod sa military use, ginagamit din ang drone sa humanitarian efforts tulad ng paghahatid ng medical supplies sa mahirap abutin na lugar. Ipinapakita nito na ang teknolohiya ay hindi masama o mabuti. Depende ito sa paggamit. Sa modern warfare, mahalaga ang data. Ang bawat galaw at impormasyon ay may halaga. Ang AI ang tumutulong para gawing kapaki-pakinabang ang data na ito. Halimbawa, kayang tukuyin ng AI ang galaw ng sasakyan o pagbabago sa terrain gamit ang satellite images. Hindi lang sa himpapawid, may teknolohiya rin sa dagat at lupa. May underwater drones para sa reconnaissance at ground robots para sa delikadong operasyon. Nakakatulong ito para mabawasan ang panganib sa mga sundalo. Ang lahat ng ito ay bahagi ng network-centric warfare. Ibig sabihin, konektado ang lahat ng system para sa mas maayos na koordinasyon. Ang AI ang nagsisilbing utak ng sistemang ito. Ngunit habang tumataas ang paggamit ng teknolohiya, tumataas din ang risk. Kapag nasira o nahack ang system, maaaring maapektuhan ang buong operasyon. Kaya mahalaga ang cybersecurity sa military. Hindi sapat ang lakas. Kailangan ding protektado ang system. May mga eksperto na nagsasabing mas magiging mabilis at intense ang future war. Dahil sa bilis ng teknolohiya, seconds lang ang pagitan ng desisyon. Kaya mahalaga ang balance sa pagitan ng tao at makina.
Hindi lahat ng desisyon ay dapat iasa sa AI. May limitasyon ng AI, lalo na sa moral judgment. Hindi nito kayang intindihin ang emosyon o konteksto tulad ng tao. Sa battlefield, may mga sitwasyon na nangangailangan ng compassion at ethics. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang human oversight. Sa training, ginagamit ang simulation at virtual reality. Nakakatulong ito para ihanda ang mga sundalo nang hindi nalalagay sa panganib. Ginagamit din ang teknolohiya sa medical support sa battlefield. May mga device na kayang mag-monitor ng kondisyon ng sugatan. May mga drones din na ginagamit para maghatid ng medical supplies. Sa ganitong paraan, nagagamit ang teknolohiya sa pagliligtas ng buhay. Ngunit sa huli, ginagamit pa rin ito para sa digmaan. Kaya mahalaga ang tamang paggamit nito. May mga international agreements para limitahan ang paggamit ng armas. Ngunit nahihirapan itong sumabay sa bilis ng teknolohiya. Isa sa mga issue ay accountability. Sino ang mananagot kapag ang AI ang nagdesisyon? Patuloy ang debate sa usaping ito. Habang lumalago ang teknolohiya, kailangan din ng global cooperation. Sa huli, ang teknolohiya ay tool lamang. Ang tao pa rin ang magdedesisyon kung paano ito gagamitin. Kung tama ang paggamit, makakatulong ito. Kung mali, maaari itong magdulot ng mas malaking pinsala. Nagbabago ang perception ng digmaan. Hindi na lang ito tungkol sa pisikal na laban. Minsan, tahimik itong nangyayari sa likod ng screen. Sa ganitong uri ng laban, ang may pinakamabilis at pinakamatalinong system ang may advantage. Ngunit kahit anong teknolohiya, ang digmaan ay may epekto sa tao. May kasamang pagkawala, takot at pagkasira. Kaya mahalagang pag-isipan ang direksyon ng teknolohiya. Sa bawat innovation, may responsibilidad na kaakibat. Sa dulo, hindi teknolohiya ang nagdedesisyon ng kapalaran ng digmaan, kundi ang tao na gumagamit nito. At sa isang mundong may AI at drones, nananatili ang tanong, sino ang tunay na may kontrol? At ano ang magiging halaga ng pagiging tao?